Sama-sama tayong magiging tarakli. Doble disgrasya ang inabot na isang rider sa Congressional Avenue sa Quezon City. Sumalpok ang rider sa jeep at nang matumba, nagulungan pa ang rider ng ibang motorsiklo. Saksi, si Rafi Tima. Pasado alas 8 kagabi, binabagtas ng isang rider ang kahabaan ng Congressional Avenue sa Quezon City nang biglang sumalpok ang nasa harapan niyang rider sa jeep na nakatigil sa gilid ng daan. Sa lakas ng impact, tumalsik ang helmet ng rider at saka siya tumilapon hanggang sa magulungan siya ng isa pang motorsiklo. Ayon sa nakahuli cam na rider na si Jover Canding, nagtaka siya na tila hindi nagminor ang rider kahit na may jeep na tumabi para magbaba ng pasahero. Hindi ka ba akalain sa kaliwa ko may mabilis? Ayun, nasagasaan po siya. Nagulungan siya ng motor din po. Kita rin sa video na tumabi ang nakasagasang motorsiklo pero kalaunay umalis din. Nakita ko pa siya, nakatingin pa siya eh. Siguro balak din naman niya talagang tumulong. Napansin ko lang po, siguro yung nangingisay na yung rider na naaksidente. Maya-maya lang dumiretso na po siya. Tinulungan ng mga nakasasing rider at pasahero ng jeep ang biktima. Sir, wag ka man nagagalaw. Hello? Habang naghihintay ng rescue, unti-unting nagkamali ang biktima pero pinigilan siyang gumalaw ng mga kapwa rider. Kinuha rin ni Kahanding ang nahulog na cellphone ng biktima at tinawagan ang huli nitong ka-message. Hello? Kaano-ano niyo po siya? Na-aksidente po. Ayon sa QCPD Traffic Sector 6, nagtungo ang kapatid ng rider sa kanilang opisina para kumuha ng police report. Maayos na raw ang lagay ng biktima na isinugod sa ospital. Wala namang balak magsampa ng reklamo ang mga kaanak ng biktima. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima ang inyong saksi. Nagbabala ang Department of Health na posibleng magka-dengue outbreak sa gitna ng pagtaas ng kaso nito. Mula Enero hanggang ika-15 na Marso, mayigit 76,000 kaso ng dengue ang naitala. Saksi, si Jamie Santos. 10 taong gulang lang si Clyde nang i-confine sa intensive care unit ng ospital dahil sa dengue. Sa tindi ng tama ng dengue sa kanya, nagsusuka po ako ng dugo nun. Tapos yung sobrang init ko po, hindi po makatayo ng maayos. 2 linggo raw siya sa ospital. Yung pag-inject po ng mga sa akin, ng panturok po para sa ko po, nilalagay po sa dugo. Tsaka yung pagkuha ng dugo ko po. Opo, masakit po. Pananakit naman ng kalamnan, mataas na lagnat at panlalata ang naramdaman ni Ralph ng tamaan ng dengue noong 2018. Inabot pa raw ng halos 1 linggo bago siya nagpatingin sa ospital at ma-confine ng 2 linggo. Sabi nga ng doktor na may dengue na ako. Tapos sobrang baba na ng dugo ko at kailangan ng salinan kasi nga nahihina na ako sobra eh. Gaano ka katagal na confined sa ospital nung nagka-dengue ka? Siguro po tumagal din ng 2 weeks kasi nga sobrang baba na ng dugo ko and then nanghina yung katawan ko, sobra akong namayat. Si Blue Niebla naman, mabilis ang progreso ng dengue nang tumama noong July 2022. Matapos sumakit ang ulo, magkaroon ng mataas na lagnat at sumakit ang tiyan, pagkalipas lang ng halos 24 oras, nakitaan na agad ng rashes. Na-confine rin dahil sa dehydration at mababang platelet. Ayon sa Department of Health o DOH, iba-iba ang nakikitang sintomas sa mga tinatamaan ng dengue ngayon. Ang iba nga, wala raw pinapakitang sintomas. Payo ng DOH, agad magpakonsulta sa doktor o magpunta sa ospital. Pangamba nga ng DOH ngayong taon, posible raw tayong maharap sa outbreak kung patuloy ang pagtaas ng kaso ng dengue. Every 3 to 5 years kasi nagkakaroon tayo ng outbreak ng dengue. Ang outbreak nating huli, 2019. So, naghihintay tayo ng malaking outbreak. So, ito yung taon na yun na most likely, no? Umiikot kasi yung mga variant. Tapos, meron din tayong climate change. Di ba, nag-uulan nitong January, February. Opo. So, dumami yung lamok. Tapos, mainit. Gustong-gusto ng lamok. Calabarzon umano ang nakitaan ng mataas na kaso. Kasunod ang NCR at Central Luzon. Nitong Pebrero, inilunsad ng DOH ang nationwide campaign para mapigilan at makontrol ang pagkalat ng mga lamok na may dalang dengue. Para sa GMA Integrated News, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Taxi at motorsiklo ang nagkagit-gita naman sa Talisay City sa Cebu at nauwi po yan sa suntukan. Saksi, si Femery Dumabok ng GMA Regional TV.
Bigla na lang sinuntok ng lalaking nakapula ang lalaking nakaasul habang nakatalikod sa Talisay City, Cebu. Hanggang sa nauwi ito sa sapakan at kumprontasyon. Inawat naman sila ng mga traffic enforcer. Ayon sa pulisya, pakaliwa sana sa isang iskinita ang rider na nakaasul nang gitgitin ang manosya ng taksing minamaniho ng nakapula. Sinadya pa umano ng taxi driver na tamaan ang gulong ng nakamotorsiklo at nag-dirty finger pa sa kanya. Itinanggi naman ito ng taxi driver. Sabi ng pulisya, nagkaariglo rin ang magkabilang panig na pareho raw aminadong nadala lang sa init ng ulo. Paalala ng mga otoridad. Magbaon gyud ta og grabe nga pasensya, especially that we don't know pod kung unsa pod ang unsa poy gi problema sa ato ang kanang laing tao or kontra or laing nga motorista. Both parties are amicably settled. Nahimasmasan na sila after that road rage. Para sa GMA Integrated News, ako si Femari Dumabok ng GMA Regional TV. Ang inyong saksi. Sugatan ng dalawang mangingisda matapos umanong atakihin ng buwaya sa barangay Buwan sa Panglima, Sugala, Tawi-Tawi. Si 60 anyos ang isa sa kanila na nakaligtas matapos daw niyang hampasin ng kahoy ang ulo ng buwaya. Isang lalaki rin ang inatake kahapon, nilapatan siya ng paunang lunas saka dinala sa ospital. At sa MDR-RMO, pinamumugaran ng buwaya ang barangay at 5 pang barangay sa bayan. 4 na raw ang naitalang namatay sa bayan ng Panglima, Sugala dahil sa pag-atake ng buwaya simula January 1. Patay isang rider matapos masalpok ng kotse sa Las Piñas. Ang rider hinablot umano ang cellphone ng driver ng kotse kaya nauwi ito sa habulan. Saksi, si Oscar Oida. Kita sa kuha ng CCTV na ito ang pagharurot ng isang motorsiklo na sinundan ng humaharurot ding kotse. Maya-maya, bumangga na ang kotse sa motorsiklo. Naghahabulan pala ang dalawang sasakyan. Nangyari ito alas 4:30 na madaling araw nitong Lunes sa barangay Zabote, Las Piñas City. Ayon sa pulisya, sa gitna ng habulan. Biglang huminto ang biktima kaya nabundol ang suspek ang likurang bahagi ng motorsiklo na sanhin ang pagkatilapon ng biktima sa bangketa. Kwento ng isang saksi, nakita niya ang paghablot ng rider sa cellphone ng driver ng kotse. Kaya tingin niya, sinadya ng driver banggain ang rider. Naglalakad po ako papunta po dito na bigla pong inablotan po ng cellphone po yung nakakotse ng nakamotor po. Ito rin daw ang ikinatwiran ng driver ng kotse ayon sa isa pang saksi. Nakita ko, nakandusay na lang po yung binunggo. Sabi po nung may-ari nung nakabunggo ng kotse is nablutan daw po siya ng cellphone, kaya po niya hinabol at binunggo para makuha yung cellphone. Pinakita din po niya sa mga kasamahan, sa mga taong nandito noon na cellphone po niya talaga yung kinuha nung binunggo niya. Sinubukan pa raw isugod sa ospital ang rider, pero pumanaw rin siya kalaunan. Si biktima meron siyang RA 9165, saka meron siyang kasong robbery at meron din siyang kasong 1602. Agad namang sumuko sa mga otoridad ang driver ng kotse. Na-inquest na siya para sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide and damage to property. Nung in-inquest po natin siya, nag-affidavit of desistance yung kamag-anak ni biktima. Kaya nagbigay ng release order ang ating city prosecutor. Nakaburol lang namatay na rider. Sinubukan namin hinga ng pahayag ang kanyang pamilya pero tumanggi silang magpaunlak ng panayam. Para sa GMA Integrated News, ako si Oscar Oy ng inyong saksi. Lalo pang tumataas ang death toll kasunod ng magnitude 7.7 na lindol sa Myanmar. Sa gitna po ito ng patuloy na paghahanap sa mga natrap sa mga bahay at gusali. Kuha po yan sa Sky Villa Condominium sa Mandalay ilang sandali bago ito tuluyang gumuho. Isa po yan sa mga gusaling pinakanapuruhan ng pagdinig noong Biyernes. Sa naturang condominium nakatira ang 4 na Pilipinong 5 araw nang nawawala. Pati po mga ospital sinusuyod ng Philippine Embassy sakaling doon dinala ang 4 na Pilipinong nawawala kasunod ng lindol. Umaasa po silang makakaligtas ng mga Pinoy lalo't may natatagpuan pa ring buhay sa guho. Saksi, si JP Soriano. Bagamat hinang-hina, may malay ang lalaking ito
nang mahugot mula sa gumuhong hotel sa Naypyidaw, Myanmar. Mahigit 100 oras na mula nang matrap ang lalaki, kasunod ng magnitude 7.7 na lindol noong Biyernes. Ang 63 taong gulang na babaeng ito nasagip 71 oras matapos ang lindol. Ayon sa state media ng Myanmar, halos 2,900 na ang patay at mahigit 4,000 ang sugatan. The needs are massive and they're rising by the hour. The window for life-saving response is closing. Hindi pa rin nahahanap ang 4 na Pinoy na pinangangambahang natrap sa Sky Villa Condominium sa Mandalay. Gayunman, hindi sa Mandalay kundi sa Naypyidaw na assign ang 89 na Pilipinong tutulong sa rescue. It's not the contingent which will decide where they will be working. It's the host government. Pero ipinarating na sa mga rescue team sa Mandalay ang mga impormasyon tungkol sa 4 na Pilipinong guro na galing sa kanilang mga kaanak. Identifying marks on the bodies to help our team on the ground verify and inassure din po ng team natin sa Mandalay that they are doing everything possible. Handa ring tumulong ang 11 Pilipinong nakaligtas mula sa gubugong gusali na nakausap ng Philippine Embassy roon. Ang mga tauhan naman ng embahada, sinusuyod ang mga ospital na pinagdalhan sa mga iniligtas. Gayon din ang mga lugar na pinagdalhan sa mga bangkay. We hope that wala pa yung mga bangkay ng ating 4 na kababayan or that they're still alive. Hindi naman anya imposible, lalo't sa kasaysayan maraming ganito, tulad ng mga nailigtas sa mga pagguho sa Baguio City noong 1990 Luzon Quake. But the good news there is in the Pines Hotel, after 2 weeks, may nakita pa from the rubble. So we're hoping and praying the same thing happens. At noong 2005 earthquake sa Pakistan, isang babae ang nasagip sa guho, 2 buwan matapos ang lindol. Sa Mandalay, ika-5 gabi nang nagka-camp out ang ilang residente sa takot sa mga aftershock. Mahaba rin ang pila ng ilang residente para sa pagkain. There are entire communities that were without water, food, shelter, medicines and money. Electricity supplies are still down in many places and phone communication is patchy at best. And added to this, the destruction of hospitals and a lack of clean water. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.